babalik ka ng giting-giting? Bakit ka babalik? Una-una kasi hindi pa ako nakapag-traverse. Tapos pangalawa, nakaka-enjoy yung knife edge tsaka yung view dun sa may camelback. Gusto ko part na yun. Ma'am, saan po kayo nahirapan? Aside sa love life. Bilang first major hike mo, anong pakiramdam? Nadibago talaga ako sa kanya since yung aking history ng pag-akit po ng bundok ay puro minor hikes. So, kinaya naman po siya pero mas maganda talaga na mag-prepare, mag-reclimb and hindi lang legs yung i-train natin, pati rin yung upper body kasi kailangan din natin yung strength ng arms natin. Kailangan mabot. Kamusta po ang pagbabalik niyo sa Mount Giting-Giting? Yun. Una, akala ko, yun ang magiging guilt ko kasi hindi ako tumuloy. Hindi ko sinubukan na i-push. Kasi because napakalakas kasi yung bagyo na time. Pero nakabalik na tayo, doon ko na-realize na talagang correct o tama pala yung aking naging decision. Kasi kapag kayo napunta rito, medyo challenging na kayong trail. Tapos din. Congrats po! Hello po! Hello po. Hindi mo rin magpa-interview. In one word po, describe Mount Giting-Giting. Okay. Tingin mo ito na yung pinakamahirap na naakyat mo? Oo. So far, ito So na. far, hindi talaga to joke. Babalik ka pa ba? Oo naman, siguro in 10 years. Yung may elevator, charot. Kung makakabalik Oo, pa? makakabalik. Babalik naman ako. Lahat naman kailangan nating tapusin. Kasi yung bundok, iba-iba naman yung trail, iba-iba yung challenges. So, mas better na, na itry mo naman yung iba. Para malaman mo kung ano pa yung kaya mo sa sarili mo. Yung maaabot mo pa. Yun lang. Wala pa nga akong tanong eh. Sir, kamusta po kayo sa Camp 3? Mas maganda kasi kain, tulog. Pinto ko maliit, kape, tulog ulit hanggang umaga. Wala kahirap-hirap. Kaya basic lang yung dito. Ang giting-giting pala. Pero masaya ka? Oo, sobrang saya. Wala nga kahirap-hirap. Magandang araw. At simulan na nga natin ang kwento ng aming paglalakbay sa Mount Giting-Giting. Mapalad kami sa araw na to dahil binigyan kami ng napakagandang panahon. 2 hours mula sa jump off ay naratingan namin ang Camp 1. At tulad ng dati, ako pa rin ang nasa huli. Pagkatapos ng ilang minutong pagpapahinga ay nagpatuloy na nga kami sa aming pag-akyat. Grabe, makunat na agad papuntang Camp 2. Konting kwento lang, bali, year 2015 pa, pangarap ko na talagang maakyat tong Mount Giting-Giting. Ang bala ko pa nga pang last na akyat ko siya. Kaso 2 weeks ago biglang kumabog yung dibdib ko na parang tinatawag na niya ako. Minsan talaga may mga bagay na nangyayari na sa una hindi mo alam kung bakit. Pero eventually,
Mapatawa ka na lang sa sarili mo na nandito ka na ginagawa mo na siya, na wala sa plano mo, pero nandito ka na. Anyway, balik tayo dito sa trail. So, sa oras na to, papunta na kami ng Camp 3 at kita nyo naman sa daan, mga ugat-ugat na ng puno yung dadaanan mo. And nag-foggy na rin ang paligid. Tapos yung mga kaibigan natin limatik, sumasayaw-sayaw na rin sila sa daan. Yung pagitan ng Camp 2 at Camp 3 ay medyo malayo kumpara dun sa Camp 1 and Camp 2. Inabot kami ng 3 hours halos bago kami nakarating ng Camp 3. Siguro mga 4:30 na ng hapon. Ito yung nakakapagod na part, pero nag-e-enjoy ka.